Hello mga ka-farmers, for today's video magpapakain kami ng aming mga alagang baboy at dahil yung aking mister ay nagpapatulong sa akin ngayon dahil medyo masakit daw yung kanyang kamay kaya ako muna ang magpapakain. At habang kami nga ay nagbibigay nitong pagkain doon sa aming mga alagang baboy ay merong isang nagtanong sa atin kung paano daw maiiwasan ng ASF. Magandang katanungan ito ni Albino Perez at para maging aware yung lahat ng nag-aalaga ng mga baboy. Ang ASF po para doon sa mga hindi pa nakakaalam, yan po ay African Swine Fever. Sabi ng mga expert, yan daw ay nagsimula sa mga native pigs na kumakain ng mga kaning baboy o yung mga tira-tirang pagkain na nakukuha sa mga palengke. At yung iba naman, yung mga tira-tirang pagkain sa kanilang mga tahanan na iniipon at ipinamimigay doon sa may mga alagang baboy. Ang ASF mga ka-farmers ay mga kapwa baboy lamang din yung nahahawa niyan. Kahit pa sabihin na yung isang baboy ay nagpositive sa ASF, ay kapag yan ay nakain nung tao, ay hindi naman yan makakahawa doon sa tao. Pero mga ka-farmers, sa base sa experience namin na kung ang tao kunyari yung halimbawa na may sakit, yan yung hindi sila pwedeng mag-alaga ng baboy or pwedeng umabsent muna sila dahil mas sila yung makakapagpasa ng sakit doon sa ating mga alaga. Pero yung sakit ng baboy, hindi yan nakakapasa sa tao. At para maiwasan natin mga ka-farmers na magkaroon ng ASF or tamaan yung ating mga alagang baboy, ay dapat tayo ay may disiplina sa ating mga sarili dahil tayo ang makakapagpasa niyan doon sa ating mga alaga. Bukod sa tao mga ka-farmers, ang carrier ng ASF ay mga ibon na kung saan-saan galing tapos dumadapo diyan sa ating mga building or tumutuka ng mga tira-tirang pagkain. So ang kalimitan diyan ay uwak at saka yung tagak. Kaya kung makakapansin kayo ng mga ganyang ibon na paikot-ikot diyan sa building ng inaalagaan yung mga baboy, ay itaboy na ninyo. At para doon naman sa mga nag-aalaga ng baboy, wag ninyong hayaan na may makapasok na iba diyan sa inyong babuyan. Iwasan muna na ipagyabang na maganda yung mga alaga. Kung halimbawa naman na kayo ay manggagaling sa labas, yung gagala kayo kung saan-saan na kayo nakarating, bago nyo puntahan yung inyong mga alagang baboy, ay magpalit muna kayo ng damit, maligo, lalong-lalo na yung mga tsinelas nyo. Iba yung suotin yung tsinelas papunta doon sa babuyan at iba yung tsinelas na gagamitin nyo sa paggala. Mas lalong maigi mga ka-farmers kung kayo ay may mga putbat na may lagay na disinfectant. At diyan nga kayo manghihinaw bago kayo pumasok doon sa babuyan. Makakatulong din mga ka-farmers kung kayo ay mag-i-spray ng disinfectant kahit 2 times a week. Ang paraan po ng pag-i-spray ng disinfectant is aerial. Kung meron kayong power sprayer, mas maganda na yan yung inyong gagamitin. At kung ikaw mga ka-farmers na may alagang baboy ay ayaw magpapasok ng mga tao diyan sa inyong babuyan, so dapat ikaw ganun din. Iiwasan mo din na pumasok o tumingin doon sa babuyan ng iba. Hindi ko alam mga ka-farmers kung may naniniwala dahil nung kami ay nasa malalaking farm pa nagtatrabaho, ipinagbabawal namin na magpapasok ng mga frozen food, yung mga dilata na may sangkap ng karne at lalo na yung mga sitsaron. At kung naman mga ka-farmers, oras ng pagbibinta ninyo ng mga baboy ay dapat ay kayo ay merong selling pen or kayo ay merong isang area na doon nyo ilalagay yung mga reserve na baboy at doon pipick upin ng mga buyer para hindi na sila pumasok doon sa kulungan ng inyong mga alagang baboy. At kung yung sasakyan ng bibili ng inyong baboy ay ipapasok pa doon sa compound, ay mas mabuti na isprehan muna ng disinfectant doon sa labas bago papasukin. Or pwede naman gawin yung mga ka-farmers, wag na ninyong papasukin at itaboy na lang ninyo ang baboy doon palabas. At isa pa ganito mga ka-farmers, kung halimbawa kayo ay may mga alagang baboy na merong nilalagnat, merong tabangin kumain, hindi kumakain, manahimik na lang muna kayo. Wag ninyo yung ikwento dyan sa inyong mga kapitbahay dahil ichichismis ng mga yan dun sa iba na kayo ay merong ASF. Real talk yan mga ka-farmers dahil hindi naman lagi na yan ay ASF na agad kapag may mga ganyang sitwasyon. Dahil mahirap mag-confirm na ASF yan kung hindi naman kinonfirm ng DA or nag-positive. Sadyang ang ganyang mga sakit ay dumadaan sa ating mga alagang baboy kaya wag munang magpapanik. Ang kailangan nyong gawin para yan ay hindi humawa, i-separate nyo na
agad yung baboy na merong ganong sitwasyon. Kung kayo naman mga ka-farmers ay magagamot diyan sa inyong mga alagang baboy na may sakit, maghiwalay na agad kayo ng mga antibiotic at vitamins o kaya yung mga hiringgilya na gagamitin nyo doon sa mga baboy na may sakit. Wag nyo silang gagamitin doon sa wala para po maiwasan yung magkahawa-hawa. Nasa ating mga kamay na mga ka-farmers na kasalalay, lalo na doon sa mga nag-aalaga ng baboy, ang pag-iigting or ang paghihigpit para laang yung ating mga alaga ay hindi mahawa kung nakakabalita man tayo na mayroong sakit yung mga ibang nagbababuyan. Disiplina lang talaga sa sarili ang kailangan para maiwasan natin ang ganyang mga sakit. Ang mga baboy mga ka-farmers, andyan lang yan sila sa kulungan, hindi yan sila nakakagala, kaya ang makakapagdala ng sakit sa kanila ay ikaw na nag-aalaga sa kanila. At dahil kaganda ng aking paliwanag, i-apply ko kaya ito dito sa aming trabaho.